Po, isang mapagpalang hapon sa inyo pong lahat. Muli, ito ang inyong lingkod, Brother Eric Villanueva ng CJC LS, By the Law of Faith. Salamat sa Panginoon sapagkat muli na namang tayong nagkita-kita at mag-aaralan dito po sa ating programa, Bible Expose the Truth. Opo, ang Diyos ang maghahayag ayon po sa kanyang mga salita ay magbubunyag ng mga katotohanang aral laban sa mga katha o aral ng mga tao. Ang ating pong tatalakayin sa oras pong ito ay gaya po ng ating pong ipinost. No? At ito po ay part 6 ng ating pong pag-uusap at talakayan dito nga po sa ating pong programa. At ito nga po ay tumutungkol po dito sa Gehenna. Marami pong hindi nakakaalam kung ano ba itong Gehenna. Opo, kay marami, no? At kahit naman yung mga matagal na nag-aaral ng salita ng Panginoon, ay hindi pa rin nila alam kung ano po yung ibig sabihin ng Gehenna. At kung paano po ito umiiral at sa paanong paraan ng kanyang pag-iral. Okay. So yan. Tatalakayin po natin yan na ito pong Gehenna, tunay ba na walang hanggan? Yan po ang ating topic. Ano po? Gehenna. Bali, tanong po ito. No? Tunay ba? Tunay bang walang hanggang apoy? So, doon po tayong magkakaroon ng pag-uusap, no? Yung about po sa walang hanggan. Share po natin, no? At napakagad na po ng talakayang ito. Share lang po natin, no? Okay? Andiyan naman po ang ating mga kaibigan upang sumubaybay sa ating pong pinag-aaralan. Yan, sinare na po natin. And dyan din po sa ating pong mga sa ating pong mga tinatawag na mga grupo, no? Ng mga mananampalataya ay i-share din po natin to. Okay? No, naputol yata. Yan. Na-share ba natin? Yan. Sandali lang po. Share natin. Dito naman tayo sa SDA. Yan. So, hintay pa po tayo at magsimula na po tayo dito po sa ating programa. Bakit napuputol yan? So yan, okay, shout out no yan kay Pastor Tiburcio Ganato. Okay, simulan na po tayo no at alam ko po na tayo po ay may maraming mga gawain, subalit sa ating pong pag-aaral ay tiyak na marami po tayong inaasahan, iniisip, inaasam upang ating pong maganap at matutunan. So ito nga pong tinatawag po na Gehenna. Ano ba itong Gehenna? Kasi meron pong tinutukoy mga kaibigan na Hades o Sheol. At ipinaliwanag po natin yan at marami nga po na mga mangangaral kuno na mga nakikipag-debate sa atin through chat, written debate, pero hindi nila nauunawaan na ito pong Hades na tinutukoy po na kanilang batayan sa Lucas ay isa pong talinhaga. Bakit po naging talinhaga? Alamin po natin, no? Kasi hindi po ito rason na pag sinabi ni Kristo o hindi sinabi na ito'y talinhaga o sinabing talinhaga, ay nangangahulugang hindi talinhaga. Kasi maraming aral si Kristo, hindi niya sinasabing talinhaga, pero ito'y nilalarawan ng pagiging talinhaga. Gaya po ng ng alibugang anak
Gaya din po ng siya ang puno sa 15 ng Juan, di po ba? Uno, patuloy, siya ang puno, ang ama ang puno, tapos siya ang puno at ang sanga ay ang mga mananampalataya. So meron pong ganun siya, no, na sa ganun din sa GIS, no, na siya yung tinatawag po na ah, pastor, no, ng mga tupa. So marami po siyang talata, no, marami pong mga talata na nagpapakilala na hindi bagamat hindi sinabing ito'y sa unahan ay talinhaga, ay kumakahulugan naman po sa pagiging talinhaga. Ganon din po yung Lucas 16. Kung mapapansin po natin, gaya ng ating tinalakay, at marami po yan ng mga kaibigan natin, nandiyan po yan ng mga yan, na talaga namang hindi nauunawaan yung Lucas. Biruin mo, gagawin po nilang literal ito na para bagang nag-aabutan sila ng daliri doon, nagkukwentuhan sila ron, na para baga ang langit na handon ng paraiso ay napakalapit lang, para magkapit-bahay lang. Ganun ang kanilang pag-unawa dito. Tapos sasabihin nila, oy, totoo yan kasi sinabi ni Kristo. Totoo nga. Kaso ang problema, alam nyo ba, yung kahulugan. Opo, ito po ay symbolic language, no? Figurative language lang po, no? Ang tinatawag po na talinhaga. So may mga sinisimbolo siya, tulad ng Hades. Alam naman po natin kung ano yung Hades sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan, ito po yung Sheol na tinatawag, pero wala po no sa Lumang Tipan na yung Sheol ay dako ng pagdurusa o apoy. Wala pong ganong inilalarawan o inaaral sa Lumang Tipan. Bakit daw sa Bagong Tipan merong ganito? Yun ang ipapaliwanag natin. Bakit nangalito itong mga mangangaral na ito, na itong talinhaga ay para pumasok sa kanila, oy, yung Sheol ay ginawa ng impyerno. Opo, kasi nga, tingnan nyo may mga mangangaral, hindi nila alam na itong salitang impyerno o hell sa English ay lumabas lang po yung salitang hell around 1000 AD. No? So pinagsama-sama nila yan dahil nga yung Hades sa pagdurusa, ginawa po nilang hell. No? Tinawag po nila na yung Hades, yung Gehenna, okay, yung Tartarus, tinawag po nila sa isang salin na English na hell. So, ngayon, yung mga mangangaral ngayon na mga hindi nagsusuri, Hades, hell yan. Di ba? Yan kaagad ang kanilang kaisipan, impyerno yan, hell yan. Yun ang naging problema. Kasi sa translation, sa sinali na English ay hell. Pero hindi po siya hell. Siya po tinatawag na Hades. Ngayon, ipapaliwanag natin bakit hindi po siya literal na bagay o mga lugar o pangyayari, no? Okay, kasi nga po, bagamat meron mga tinatawag po diyan na mga pangalan, no, na nariyan po si Abraham, Lazaro at yung mayaman. Pero kung titingnan po natin, kung gagawin po nating literal ito, sa Hades na sinasabi nila na pagdurusa daw, apoy, o walang apoy, mainit lang, ganun sila bakit siya lang ang nandun? Di po ba? Bakit siya lang ang nandun? Kung gagawin po nating literal yan. Ngayon, dadagdagan nila, marami na nandyan. Paano mo nasabi marami? Siya lang ang nandun, sinasabi doon. Walang kasama si Lazaro doon. Di ba? So, ngayon, maari pa palang iabot ni Lazaro yung kanyang daliri doon na posible na iabot. Hindi nga makakapunta roon o makakapunta dyan, di ba? Ang isa nandun, hindi makakarating dito. O ngayon, sabi niya, idaiti mo yung daliri mo. Para bagang alam ng mayaman na pwedeng gawin. Kasi nagkikita lang sila, malapit lang sila. Kasi ginawa nga literal, di ba? Kaya hindi masasabi ng mayaman yun kung hindi sila para bagang nandyan lang. So ano yung symbolic language dito? Yung figurative language dito na inilalarawan po dito. Okay. Ngayon, tulad ng po nung sila'y bago mamatay, yung mayaman at mahirap. Okay? Para bagang nagkataon lang o talagang sinadya na magkasabay sila na namatay. Dahil nga sa isang talinhaga na para bagang ginawa nila na literal. Tapos itong mayaman,
ay pinapayagan ng isang dukha, mahirap, nasa kanyang pintuan at kumakain po doon sa mga laglag na mumo sa kanyang lapag. Nandun po yung aso na hinihimura ng kanyang sugat. So dito makikita po natin, no, kung bakit ito naging talinhaga. Sa mga unang talata, naroon po yung mga Pariseo na mga maiibigin sa salapi. Maiibigin po sa salapi. Yan po yung mga Pariseo. At kung titingnan po natin at ilalarawan po natin, itong Lazaro po ito ay tumutukoy po ito, no, sa mga hintil. Yan, sa mga dukha, mga hintil na itong mga dukhang ito na para bagang walang silbi, no, sa mga Hudyo. Walang Diyos kumbaga. 'Di ba? Sabi nga ni Kristo, 'di ba? Ang pagkain, no, ay hindi kinakailangang itapon sa aso. Ano sabi ng babae? Hindi, Panginoon, maging ang aso man ay nangangailangan din, 'di ba? So, sa ganung bagay, tinignan po ng talinghagang ito na itinatalakay po dito yung kahulugan ng talinhaga. Hindi po siya literal na para bagang handun siya, no, kumakain na inihimuran. Sino ba namang sa panahon na ito na at ngayon, na yung pulubi naroon sa labas as pumapasok sa loob para kumain sa sa ilalim ng kanyang dulang ng mga nahuhulog na mumo. Sige nga po. Paano mo gagawing literal po ito, mga kapatid? So meron siyang inilalarawan, no? Yung mga mayayaman, no, na mga Pariseo, na mga maibigin sa salapi, sa kayamanan. So doon inilalarawan yung mayamang tao. At ito naman pong si Lazaro, bilang mahirap, ay inilalarawan po ito, siyempre, alam naman po natin yung mga hintil. No? Yan, yun po yung mga hintil. Okay. So, ngayon, kung titingnan po natin na mga walang Diyos, kumbaga, mga patapon, kasi alam naman natin, yung mga Hudyo lang ang kinikilala ng Diyos nung una. Di ba? Pag sinabi kang hintil, hindi ka hindi ka Hudyo. Hintil ka. Wala kang, kumbaga, parang wala kang kabuluhan, ikaw hindi Diyos ang Diyos mo. So, yan. So, ngayon, namatay sila pareho. Namatay pareho. Ano naman ang inilalarawan po ng Hades? Tandaan po natin, hindi naman sinabi ron na at sa Hades, na pagdurusa. Para bagang yung Hades daw, pagdurusa to, ito yung matinding init, apoy, yung Hades yun. Mali eh. Kasi ang pagkakasunod yun sa Hades, na nasa pagdurusa, naroon yung mayaman. At sa sinapupunan naman, no, nandun din po sa Hades, yung si Lazaro, nasa kaaliwan, na tinutukoy naman ng Biblia na paraiso. So kung gagawin natin literal to, kung paraiso yon, nandun lang Diyos, paraiso kasi yung third heaven, di ba? Lalabas na nagkikita-kita pala sila ron, no? Kaya meron mga kaluluwa sa dambana, mga nagsulputan, no, na yung meron daw kaluluwa sa dambana, nandito sa langit. So nakikita-kita pati yung mga pinarurusahan, mga kamag-anak mo, naroon nakikita. Kasi nga, ginawang literal. So hindi po siya as is literal na para bagang, oy, nag-uusap tayo, tulungan mo naman kami, oy, amang Abraham. Hindi po. Hindi po ganun ang sistemang yon. Kundi, inilalarawan ni Kristo po dito na pag sinabing Hades, ito po yung dako ng mga patay. Yan po yung tinatawag din na libingan o na malalim na libingan o lilim ng kamatayan. Yan po yung tinatawag dyan na Hades o Sheol. So, lahat ng tao, inilalarawan dito, mga kapatid, mayaman man, mahirap man, masama o mabuti man, pupunta po sila doon sa Hades o dako ng kamatayan. Lahat po yun. Ganun po inilalarawan ni Kristo lang po yun. Tandaan natin, sabi sa 9:27 ng Hebrew, ang sabi doon, kung paanong itinakda sa tao na mamatay na minsan, pagkatapos ay ang paghuhukom. Pag namatay ang tao, maghihintay na lang po siya ng paghuhukom. Kailan? 5:28, 29 ng Juan, na sabi ni Kristo, yung mga lahat, pagkarinig ng aking salita, dumating ang panahon, magbabangon sa libingan. Yung mga mabuti
sa pagkabuhay na maguli ng mga patay, sa pagkabuhay na maguli, sa pagkabuhay, at yung mga masama ay sa pagkabuhay na maguli, sa paghatol. So, merong paghatol. Ibig sabihin, yung paghatol na tinutukoy, yung paghatol sa paghuhukom, ay isasawala po sila, parurusahan sila, o papatayin po sila doon. Okay, yun yung po yung paghatol na tinatawag po na ikalawang kamatayan. So, mangyayari yan, sabi doon, itinakda sa tao ng mamatay. Minsan, patay po siya eh. At pagkatapos nun, maghihintay siya na ngayon ng paghuhukom, sabi ni Pablo. After ng kamatayan, paghuhukom. So, inilalarawan po ito ni Kristo na Hades, yun po yung dako ng kamatayan. Lahat pupunta ron, mayaman o mahirap. Walang lusot doon. Wala pong lusot doon. Ngayon, ano naman Brad yung apoy? No? Kasi hindi naman pwedeng gawin. Pag ginawa mong literal yan, lalabas, pareho silang nasa Hades. Kung ang Hades ay pagdurusa, mainit o apoy, lalabas pati yung yung tinatawag nila na paraiso o kaaliwan, magkasama lang. Pagdurusa kasi nasa Hades din yung yung mayaman, yung Lazaro Saka si Abraham nasa Hades din pag ginawa mo literal, di ba? Ayan, meron isang tawag na para bagang dako na tinatawag na Hades, pero doon sa Hades, naroon po lahat ang masama at mabuti. Okay? Yan, binigyan ng harang kasi nga, tama-tama naman yan, yung masama talagang doon po sa apoy, yung mabuti doon sa paraiso. Pero, mangyayari po ito, hindi po nung sila'y namatay. Hindi po ganon. Biruin mo, ang lupit ng Diyos ninyo, no? Itong mga to, na mga nagpapakilalang sa Diyos, no? Ang aral lang naman ay nakuha kay Plato, no? Isang Greek philosopher, yung aral nila about immortal soul. Hindi raw namatay yung kaluluwa, saka yung humihiwala yung kaluluwa. Ang lakas ng mga loob nito, ng mga ito, no? Na mangaral ng ganito, na hindi nila nauunawaan yung kahulugan po doon sa Lucas. Bakit po ang lalakas ng loob ng mga ito? Opo, kasi minana lang po nila yan sa mga Katoliko. Nagpapalit-palit na po yan, at ito namang Katoliko ay yung idea naman ni Plato, kinuha nila around 400 to 300 BC. So tapos na yung Tanakh, tapos na po yung kasulatan, saka lumabas po yung idea nito ni Plato. Ngayon, inadapt naman po ito ni Philo Judeas. Yan, isang Jew philosopher, na inadapt po ito. Kaya lang, gusto niyang pagsamahin yung idea ni Plato saka yung kautusan, hindi po nangyari, hindi siya nagtagumpay. So, anong nangyari? Nawala. Dumating si Kristo, ang mga apostol, walang aral na ganyan. Na immortal soul na umaalis sa katawan, ganyan. Walang ganyang aral ang mga apostol at si Kristo. Lumabas na lang ulit yan around 200 AD. Opo, lumabas yan around 200 AD. Doon po sa mga early churches o mga tinatawag po na church father na tulad nila Origen, baka 200 AD, lumabas yan, kinuha ulit nila yung idea ni Plato. So, doon na sila nagtagumpay ngayon. Wala na yung mga apostol. Doon na sila nagtagumpay. Ginawa na po nilang aral yan, yung aral ni Plato. Ngayon, nagsalin-salin, kinuha ng mga maliit na samahan, ganyan, ganito. Yan. Kasi nga, yung interpretation, doon po sa Lucas, nagkamali sila. Nagkamali sila. Opo. Ito po tinatawag po na symbolical language. Opo. Na sinisimbolo yung mga bagay-bagay, mga pangyayari, isang kwento po ito na nilalarawan yung mga bagay-bagay na mangyayari po sa kapanahunan, sa darating. Pero hindi po ito as is literal na pangyayari ng ginawa na tawag ito, talinhaga ni Kristo. Halimbawa, bakit talinhaga? Halimbawa, yung pong magsasaka, tumutukoy sa Ama. Yung mga mag-aani, tumutukoy sa Anghel. Isang talinhaga po siya, no? Na merong sinisimbolo po niya yung mga tawag dito, yung mga tao o yung mga bagay-bagay na sinisimbolo na meron pong sinisimbolo sa pamamagitan po ng talinhaga na mangyayari po ito. Halimbawa, yung Hades.
ginawa po itong talinaga kasi nga itong Hades po ito'y dako ng mga patay na pupunta po lahat ng mga patay doon. Sinabi ni Kristo na pagdating ng panahon, pagdating ni Kristo, babangon lahat yan. Lahat ng nasa Hades, nasa libingan, dabangon po yan. So lahat mayaman at mahirap, pupunta ron. Kasi itinakda nga naman matay ng minsan, pagkatapos paghuhukom. Sabi ni Pablo, so magkatugma sila. So walang humihiwalay na kaluluwa ron. So ngayon, ito naman pong tinatawag na ang puntahan ng mayaman, no? Na sinisimbolo po ng mga Hudyo, ng mga Pariseo, ng mga mayayaman, no? Yan po ay tumutukoy po ito pong apoy. Kapag sila namatay, pupunta sila sa kamatayan, sa Hades, dako ng mga patay. After ng kamatayan, sabi ni Pablo, paghuhukom. Sabi ni Kristo, bubuhayin din yung mga masama, kaya lang sa paghatol. So, sa paghuhukom o paghatol, na tinatawag ni Kristo na sa 3:16 na ang hindi sumampalataya sa Kanya ay hahatulan. O ibig sabihin, mawawala. Okay? Sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish. Ibig sabihin, hindi mawawala, hindi maglalaho, hindi magkakaroon ng ikalawang kamatayan. So, inilalarawan po dito, yung dako ng mayaman doon sa Hades ay namatay at pagkatapos noon ay apoy o pagdurusa. Opo, mangyayari pa lang yan sa paghuhukom. Kaya tatalakayin natin, ano naman ba itong Gehenna? So dito naman sa mayaman, nasa Hades din po siya, kaya lang, nandun po siya sa kaaliwan, na sinisimbolo naman po ito ng langit o ikatlong langit. Doon po sa Diyos, no? Pagkamatay ng tao, nandun siya, at pagkatapos ng kamatayan ng pagdating ni Kristo, ibabangon siya, pero sa pagbangon niya, doon naman po siya sa paraiso, mga kapatid. So, ganun lang kasimple yung inilalarawan dito ni Kristo na hindi po yung pagkamatay, parurusahan na yung kaluluwa. Wala naman sinasabing kaluluwa doon eh. Di ba? Na pinarurusahan doon sa Hades, tapos nag-uusap-usap sila. Kamusta si tatay mo doon? Andun pa rin eh. Punta ka nga ron. Sabihan mo. Walang ganon. Ito po isang kwento para mamagitan ng isang kwento para mabuo yung tinutukoy o inilalarawan ng Panginoon Kristo na magkakaroon po ng kaganapan sa darating ng panahon. Kaya lang, ang ginamit po dito ay yung mga symbolical language. Yan po, yung mga figurative language na nilalarawan ng mga bagay-bagay kung ano yon. Apoy, ano ba yung apoy doon? O ano ba yung tinatawag na init o sinatawag na dako ng pagdurusa? Okay? So, ito po yung paghuhukom o ito yung tinatawag naman po na paghuhukom o Gehenna. Yan. Pagkamatay mo, nasa Hades ka, pagkatapos niyan ng kamatayan, paghuhukom, Gehenna ang dadanasin mo. So, yun ang tatalakayin natin. No, ano naman yung Gehenna na ito? At ano naman yung paraiso na ito? Yung dako ng kaaliwan. So, walang ibang dako ng kaaliwan pagkatapos ng kamatayan, sabi ni Pablo, ay pagkatapos nito ay paghuhukom, walang iba kundi yung 2 Corinthians, basahin po natin. Okay, puntahan po natin po itong 2 Corinthians. Okay? Sabi po dito, ito, minsan tinalakay po namin 'to eh, di ba? Okay, sabi dito, sa 2 na po tayo, sa 2. Nakikilala ko ang isang lalaki na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, ewan ko. Maging sa labas ng katawan, ewan ko. Diyos ang nakakaalam. Na inagaw hanggang sa ikatlong langit. So, meron po tinutukoy dito, mga kaibigan, na inagaw, hanggang sa ikatlong langit. So, ibig sabihin, meron talagang pag-agaw dito. Meron pag-agaw, Ngayon, tinutukoy dito na ito pong ikatlong langit, ano ba yung ikatlong langit na ito na tinutukoy po dito na inagaw daw ang wika sa ikatlong langit. So, yan. Okay. Talo na po tayo ng talata dito po sa Okay.
Dito po sa ba? Ang sabi po dito po sa okay. Ano na tayo, hindi na pa. Dito po tayo babasa sa ano, sa isang salin kasi wala po dito sa ang problema sa ginagamit kong Bible eh, no. Meron pong mga ano na wala po siya. So sabi po dito sa diyan din po no sa ikalawang Korinto atin pong basahin no. Yan. Nandito. Hindi ko makita. Sa 4. Tanong po tayo sa 4 no. Yan. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso. So, yung ikatlong langit, mga kaibigan, mga kapatid, ito po'y tinutukoy na paraiso. No? Dako ng kaaliwan. Na sinasabi ng isang nakapako sa krus, na ipagsama mo ako, sabi ni Kristo, ngayon, alalahanin mo ako, sabi ni Kristo, ngayon pa lang, ipagsasama kita sa paraiso. So, yung paraisong tinutukoy ito, dito ay yung kaaliwan. At ito po yung ikatlong langit. So yung kaaliwan doon na merong pag-aliw, ito po no ay sinisimbolo po ito ng ikatlong langit. Kailan mangyayari? Doon ba nangyayari na sa mga kaluluwa? Sabi nila, nandoon na yung mga kaluluwa eh. Di mo ba? Nangyari na ba? Ay wala pang mangyayari kasi nga sabi ni Pablo, parang itinakda ang tao sa namamatay na minsan pagkatapos paghukom. So mangyayari pa lang ito sa paghukom, sa pagbangon na muli ng mga patay. Wala pang gano'n na mga yung kaluluwa pinahihirapan na. So pag tinignan po natin, no, itong mga Diyos ng mga ito, na kinikilalang Diyos ng mga ito, mga ano po ito eh, mga tinatawag po natin na matitindi po ito. No? Bakit matindi? Bakit po matitindi ang tawag po natin dito? Kasi nga, mga parabagang walang habag, na walang pag-ibig. Bakit walang habag, walang pag-ibig? Biruin mo, biruin niyo mga kapatid, pagkamatay mo pa lang, nagnakaw ka lang ng manok, hindi ka akit sa langit, sabi nila. Nagsinungaling ka lang, ano ba binili mo, suka? Hindi, toyo. Nagsinungaling ka hindi ka akit eh. Biro mo, nabuhay ka ng 120 years, pinakamatagal. Tapos, ang parusa sa'yo ng Diyos, pagkamatay mo, doon ka kaagad. Parurusa ang kaagad doon sa sa Hades ng pagdurusa. Kita niyo yung aral yan, di ba? Ang lupit, di ba? Baga, malupit yung Diyos ng mga ito. Walang habag, kumbaga. Kasi nga, nagkamali sila ng unawa dito sa Lucas. Akala nila ganun ang mangyayari. Na parurusahan kagad yung kaluluwa, no? Tapos maghihintay na lang ulit ng panibagong pagdurusa, mas matinding pagdurusa. Ang lupit, di ba? Ang lupit ng Diyos ng mga ito, matindi. Kumbaga sa sa salitang mundo, sadista, malupit eh. Tapos yung Diyos na kinikilala ko, Diyos ng pag-ibig at ng kahabagan. Opo, Diyos ng kahabagan. Ang Diyos na kung paano ginuno niya ang mundo nung unang panahon kay Noah, nanghinayang ang Diyos sa mga tao. Nanghinayang siya. So ano yung ano po yung sabihin natin na yung konsepto o inilalarawan ng yung panghihinayang. Ano ba, bigyan kita ng halimbawa. Meron kang relo, minana mo pa sa kanunuan mo, talagang gusto mo, mahal mo, iniingatan mo, nasira. Hindi na magawa. Hindi na eh. Ngayon, nanghinayang ka. Paano ka manghihinayang? May sentimental value. Ginawa mo. Diyos nga, nilikha, ginawa eh. Ito, di mo naman ginawa eh. Nanghinayang ka. Yung puno nga sa Nineveh, di ba? Nanghinayang si Jonah. Sabi, hindi mo naman ginawa yan. Nanghinayang ka. Paano pa kaya ako? Di ba? Nagumawa. Ay ngayon, kayo, tanongin ko kayo, paano kayo manghinayang? Yung relo mo, ganyan. Anong gagawin mo? Nakakapanghinayang, di ba? Dudurugin ko to ng todong-todo, pinong-pino, susunugin ko to. Walang hanggang sunugin ko to, nanghihinayang ako eh. Ganun po ba yung yung reaction? Ganun po ba yung tawag po dito, yung implikasyon or yung tinatawag po natin na kahulugan or epekto ng gagawin mo dahil nanghihinayang ka? Yun ba yung rason doon ng panghihinayang mo? Ganun ba yung Diyos? Pag nanghinayang siya, ang gagawin niya sa tao, nanghinayang ako eh. Susunugin ko to, pagkamatay ng mga ito, susunugin ko, nanghihinayang ako eh.
Kaluluwa nito parurusahan ko. Ganun ba manghinayang ang Diyos, mga ulupong, di ba? Kayong mga nangangaral ng mga ano, ng kamangmangan na salita ng Panginoon? Ganun ba manghinayang ang Diyos? Tinatanong ko kayo. Sasabihin ng iba, ang Diyos ba'y pumapatay? O kita nyo, napaka walang kwentang tanong, di ba? Siyempre, pumapatay. Lahat naman mamamatay eh. Diyos sa kamay ng Diyos, ang paghatol doon. Siya ang may kapangyarihan doon. Di ba? Itinakda nga yan eh. Anong kahulugan nun? Ano namang kahulugan nun? Kabuluhan nun na ang Diyos pumapatay. Ibig sabihin, hindi na siya nangihinayang nung pinatay niya yung tao. Nangihinayang ang Diyos. Diba? Kaya paano siya nangihinayang? Nangihinayang ba siya na nangihinayang ko to? Ngayon pa lang, hindi ko na hindi ko na hihintayin yung paghukom. Nangihinayang ako, parurusaan ko na to sa Hades ng pagdurusa. Nakakapanghinayang eh. Ganun po ba ang Diyos? O ganun yung kanyang kamangmangan? Yung inyong aral na walang kakwenta-kwentang aral, na walang kabuluhan, na nagkamali kayo sa interpretasyon. Ginawa niyong literal na hindi naman literal. Isang talinhaga na sinisimbolo ng mga salita at may mga bagay na sinisimbolo ng mga pangyayari na magaganap pa lamang. Di po ba? Tapos, ginawa niyong literal. Hindi po. Talaga naman, no, na kapag ikaw'y masama, darating po sa iyo ang paghukom. Tinatawag po na giena o yung apoy. At pag ikaw naman ay matuwid, mabuti sa Diyos, darating sa iyo ang paraiso. No? Ang langit, no, na tinatawag na paraiso, kailan? Kung paanong itinakda sa tao na mamatay na minsan, pagkatapos ay ang paghukom. So sa paghukom, sa pagkabuhay na muli ng mga batay, doon mangyayari yon. Doon mangyayari po yon. So ano naman tong giena? Tinutukoy po dito na giena, no? So yan, ay paliwanag po natin. Maraming nagtatanong sa atin yan eh, mga kaibigan. Hindi nila alam eh, ginagawa kasi nilang literal tong yung Lucas 16, ginagawa nilang literal. Sinabi nga, sabi nga ni Kristo, nagsalta ba si Kristo ng mali? Hindi naman talaga nagsalta si Kristo ng mali eh. Kaya lang, mali yung unawa ninyo. Yung basa ninyo. Mali yung interpretation ninyo sa binabasa ninyo. Yan ang problema. Si Kristo hindi mali, kayo yung mali. Di ba? Tama naman yun eh. Kaya nga tinatawag po ito talinhaga eh. Di ba? Ito'y nilalarawan, no, mga simbolo ng mga salita na merong kaganapan sa susunod na pagkakataon o panahon, pero meron na siyang inilarawan na kung ano ibig sabihin nun. Yun ang ibig sabihin. Yun yung kanyang kwento patungkol doon na merong mangyayari sa tao pagkamatay niya. Pag masama ka, dadanasin mo sa paghuhukom ito. Apoy yung paghuhukom. Pag mabuti ka, doon ka sa langit. Walang apoy. No? Yun po paraiso o langit kasama ang Panginoon. Yun lang po ang ibig sabihin nun. Yun ang ibig sabihin ni Kristo ron, mga kapatid. Hindi yung gagawa kayo ng kwentong barbero na nag-iihaw pa ron sa Hades na maraming tao. Saan ba sinabing maraming tao dyan? Sige nga. Wala naman sinabing maraming tao dyan eh. Diba? Sabi maraming tao eh. Ginawa nyo literal. Dapat maraming tao talaga ron eh. Ang problema, yung mayaman ang nandun. Di ba? Yung mayaman ang nandun. So walang kwentuhan doon na para baga magkalapit lang yung paraiso. Ginawa niyo literal eh. Tapos yung impyerno, magkalapit lang na nag-uusap. Wala na pong ganong kwento o saysay. Walang ganon. Na, kundi, dun sila pupunta. Sabi ni Kristo, 28:29 lang ng Mateo, ng Juan. Okay? Magbabago na lahat ng mga patay. Ang matuwid, mabuti ay mabubuhay sa pagkabuhay ng mga patay na magbabangon sila at yung mga masama ay sa paghatol. Sa paghatol naman sila. Ibig sabihin ng paghatol, ito yung paghukom, ito po yung distraction. Ito po yung perishable o yung pagkalaho, yung pagkawala nila, yung pagiging distraction o pagkasira nila na tinatawag na ikalawang kamatayan. Hindi na po sila mabubuhay pa. Yung pribilehiyong ibinigay sa atin ng Diyos na para magkaroon ng buhay sa Panginoon, no, mawawala yon. Mawawala yon ng isang sandali pag namatay ka. So, ito naman pong tinutukoy dito na Gehenna na ating pong tinatalakay, ay basahin natin kung saan sila kumuha ng mga
mga tinatawag na talata patungkol dito. Siyempre, una po dyan yung Mateo. Sabi din sa Mateo, Matthew, chapter 10, verse 28. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Ibig sabihin mga kapatid, wag daw katakutan yung pumapatay ng katawan na hindi pumapatay ng kaluluwa. Ano ibig sabihin nun? Siyempre, bilang yung katawan po, tinutukoy po no, na sa atin mismo, sa sarili po natin. Tayo po mismo, yung katawan natin na mapupunta po sa alabok. Pero, hindi mo naman kayang patayin yung damdamin ko, yung aking espiritu ng pagpapakadiyos sa Diyos, sa Panginoon. Meron bang kayang pumatay ng ganito? Meron bang kayang pumatay ng kanyang pang-spiritual na kalooban sa Diyos, yung kanyang damdamin na pang-spiritual na kalooban sa Diyos? Mapapatay mo ang katawan ko, pero yung aking pang-isip na pang-spiritual, kaloobang pang-spiritual na siyang damdamin ko sa Diyos, hindi nyo kayang patayin. Yan ang ibig sabihin po ni Kristo dito. Kasi nga, tinutukoy nga po itong soul, ito po yung emotion, yung damdamin, kalooban. Yan po yung tinutukoy dyan. Nasan yun? Sa iyo mismo. Ikaw po mismo yun na merong damdamin, merong kalooban. Subukan mo tanggalin mo yung puso mo, tanggalin mo yung utak mo. Meron bang isip yung kaluluwa mo? Sige nga, kung yan ay hiwalay. Kung maparesa ka, kung ikaw ay tawag doon, magkasakit ka ng pagkalimot, yung kaluluwa mo, nakakalimot din. Kung bukod dyan, dapat di nakakalimot yan. Kung tinamaan ka sa isip mo, sa utak mo, na-operahan ka, nawalan ka ng malay, namatay ang isip mo, ibig sabihin, hiwalay yung kaluluwa mo, may isip, ikaw, wala, dahil hiwalay. Kundi ba naman kayo, di ba? Sandamakbak na na mga 80-80, di ba? Bilhin mo, pinaghiwalay mo, iba naman ang kasi pag sinabi nga daw, iba yan, body at and soul, magkaiwalay, yun lang kanilang batayan hindi po. Ang tinutukoy lang po ni Kristo rito, mga kaibigan, mga kapatid, ay yung walang sino mang may kakayanan na pumatay sa iyong kalooban sa pagpapakadiyos lalo na. Walang sino man, walang makakapatay doon. Pero kapag ikaw ay masama, kahit sa masama ka, yung damdamin mo, hindi kayang patayin yun ng mga katawan mo pwedeng mamatay, patayin dito sa lupa, yung katawan panlupa mo. Pero yung kaisipan mo, yung damdamin mo, kaya ba nila? Hindi. Kaya ang sabi ng Panginoon, both yan, mamamatay. Doon po yan sa hell, na tinatawag na Gehenna. Yan ang katakutan nyo. Wala kang lusod dyan. Magkasama nga, body nga and sabi ito, both soul and body in hell. Iba naman ginawang merong katawang pang-impyerno in hell. Di ba? Yan ang problema, di ba, sa mga mangaral ngayon Ginawan daw ng katawan yung ang tao ng katawang pang-hell. Hindi po ganoon tinutukoy diyan. Kundi ito yung katakutan ninyo. Na mismong ikaw, yung soul mo, yung body mo. Kasi nga, pag inisip mo, pag tumakbo sa isip mo, ano kayang apo yun? Immortal soul ka. Hindi ka mamamatay kahit anong apo yan. So, yung apo yung nagagamitin yan, iba. Ganun ang takbo ng utak ng mga ito Kasi nga, ang kanilang aral, yung Gehenna, yung paghuhukom, walang hanggang apoy. Yun ang problema ng mga ito. Hindi ko alam kung saan pinagkukuha ng mga ito yung mga aral. Nakabasa lang ng walang apoy, nag-conclude kagad sila, walang kamatay, walang ganyan. Mali. Napalpak na naman ang mga aral ng mga ito. Hindi ko alam kung saan pinagkukuha.
Ngayon, ngayon ganito mga kaibigan, no? Ayan lang ang ibig sabihin ni Kristo diyan na hindi mo kayang patayin yung aking damdamin sa Diyos. Yan. Yun ang ibig sabihin ni Kristo. Kahit patayin mo yung katawan ko, pero yung damdamin ko, hindi mo kayang patayin. Pero kung ikaw'y masama, kayang patayin yan doon po sa paghuhukom o tinatawag ni Gehenna. Yun yung paghuhukom ng Diyos, yung apoy. So yung Gehenna yan, saan niya yung kinuha, no, ni Kristo, yung Gehenna? Ano yung kahulugan po nito? Saan kinuha po ito? Saan na-quote po ito? No? Kinuha po ito? Na pinapatungkol po dito po sa Gehenna. Okay? So babasa po tayo mga kapatid, no, ng mga ilan pong mga talata na saan ba kinuha po ito yung tawag po dito, no? Okay. Sa Jeremias po tayo, sandali lang. Okay. Pero dito po muna tayo sa ano ba to? Sa Isaias. Seven, 8. So, punta po tayo sa Isaias, ano? Tingnan po natin, no? Nawala yung ating Bible, eh. Sandali lang. Pasensya na at medyo mahina tayo sa mga, computer. So, punta po muna tayo sa Isaias, ano? Bago natin malaman kung ano ba yung saan kinuha po itong word po ito, yung katagapong ito, ano? Tama ba? Tama ba? So, punta po tayo dito. Okay, basahin po natin, no? Dito na lang tayo sa ating, wala tayo. Iba kasi saan dito, eh. So, basa po tayo mga kapatid. Saan na po? Sa Isaias po tayo, no? Isaiah 16 ba? 1:6. Ano ba? Type natin. Standby lang po kayo, ha. Hinahanap po natin yung kuha po tayo ng mga salin po dito. Kasi iba-iba po yung salin na nasa ko, eh. Iba po yung mga salita. Yan. Sabi po dito, no, sa Isaiah, dito lang po sa cellphone ko. Sabi dito, at ang liwanag ng Israel ay magiging pinakaapoy at ang kanyang banal na pinakaliyab at magniningas at susupukin ang kanyang mga tinikan at mga dawag sa isang araw. So meron po tinutukoy dito na isang araw lang, So merong pagliliyab at apoy ang wika, no? Okay. Sabi dito sa 18, at kanyang pupugnawin ang kaluwalhatian ng kanyang gubat at ang kanyang pinakikinabangan na bukid. So meron pong pagpupugnaw dito, consume. Sa English, ano po? Pupugnawin o iwawala ang wika. Sabi dito, no? Ano po 'yon? Ito po tinutukoy na yung kaluwalhatian ng gubat. Ano pa? At ang kanyang pinakikinabangang bukid. So merong pagpugnaw, no? Okay. Ano pa? Ang kaluluwa at gayon din ang katawan at maging gaya ng kung nangalupaypay ang may dala ng watawat. So meron po palang pagpugnaw. Meron, eh. Meron pa kapag kapahamak, sabi ni Kristo. Di ba? Meron, eh. Ay ano po yon yung meron na yon? Yung kaluluwa at katawan pupugnawin na magkasama po kasi magkasama naman talaga yan, eh. Di ba? Ang tinutukoy kasi sa Old Testament na kaluluwa, ito po yung damdamin, no? Yung kalooban ng tao. So yun ang tinutukoy po doon, magkasama po, hindi po maghihiwalay yan. Walang paghihiwalay na ganyan. Kaya nga pag namatay ang tao, mapupunta sa Sheol, wala nang katha
Wala na sa kanya yung kaisipan pa o kathapaman. Pag napunta siya po doon sa Sheol na kanyang pupuntahan, wala nang sabi po doon sa Ecclesiastes 7:9-10, kung di ako nagkakamali, wala na. Hindi niya na alam. Nangyari, even doon sa Job, di mo ba? 9 o 7, na wala na, 9, wala na po. Wala na siyang kamalayan pag namatay. Wala na yung damdamin niya. Wala na, patay na eh. So ano mangyayari? Sabi dito, no, sa binasa po natin, no, merong araw, no, na isang araw ng pagpugnaw, no, na apoy at kanyang pupugnawin, no, sabi dito, ang kalwalatian ng kanyang gubat at ang pakikinabangan ng bukid, ang kaluluwa at gayon din ang katawan. So maliwanag po ito. So tignan po natin na mga kaibigan, yung ganitong sentimento naman ng ating mga kaibigan na kinuot po ng Panginoong Jesucristo sa bagay pong ito, na So yan po mga kapatid, no, sa ating pong pagpapatuloy, aalamin naman po natin, no, ito nga pong tinutukoy dito. Ito pong tinutukoy ni Kristo na impyerno, so hell, no, na isinalim po doon po sa 10:28 ng Mateo. So binabanggit din po yan na katitisuran na sinasabi nila na maigi pang mawala yung kamay, paa, mata, no? Na pumasok ka sa langit kaysa kaysa buo ka na mapunta sa Gehenna. Ginawa po nilang literal yan eh. Ibig sabihin, pag napunta ka ng langit, ginawa nilang literal yung sa Gehenna o sa impyerno na buo ka pero mamamatay ka, parusahan ka, may uod. O, di mo ba? Ngayon, pagdating sa langit, hindi nila ginawang literal na walang mata, walang kamay. Dapat kung ginawa mong literal yan, ayusin yung aral nyo, gawin yung literal yan kasi ginawa yung literal lahat. Hindi yung namimili lang po kayo ng pagiging ililiteral po ninyo. Diyan po ang nagiging problema, mga kapatid. Okay. So yan, basa pa po tayo, no? Hindi lang po, ano. So dito po tayo sa yung tinutukoy po natin, no, dito po papuntahan po natin dito po muna sa 7 ng ng Jeremias, yung patungkol po dito na Gehenna, no, saan kinuha po yung salita pong ito na tumutukoy po dito. So puntahan po natin, no. At ano yung kahulugan at kabuluhan po nito, no, na mga pagriritual, no. Sa Jeremias po tayo, no. Ayon po dito sa Jeremias, so maliwanag po, no, tinukoy po dito, no, yung pagpugnaw ng kaluluwa at gayon din ng katawan. Magkasama po yan. No, kaluluwa at katawan, pupugnawin po yan. Merong kamatayan po talaga yung kaluluwa. Sa iba kasi immortal po yan eh. Na immortal soul daw, sabi, ayon kay Plato, tinanggap po nila yan, inadapt po nila yung aral na yan ng mga Katoliko. Doon po sila nangaligaw-ligaw, magkakaparehas po sila ng aral dyan. So basahin po natin dito, no, sa Jeremias, at kanilang itinayo ang mataas na dako, ang wika dito, ng Topet, na nasa libis ng anak ni Hinnom, upang sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy. So tumutukoy po pala yung impyerno sa apoy po, no, na tinatawag po ni Kristo sa wikang Greek na Gehenna, no. Dito po kinuha yon, no. Dito po tinatawag po na libis, no, ng anak ni Hinnom. Yun po yung tawag diyan. Okay? Valley of Hinnom. Na hindi ko inutos o pumasok man sa aking pag-iisip. Kita nyo mga kapatid, no?
pati pala yung pagsunog, no? Hindi pumasok o inisip ng Panginoon na gawin po ito ng Israel. Kaya't narito, ang araw ay dumarating, sabi ng Panginoon. Hindi na tatawaging Tophet o ang libis ng anak ni Himnon man. Okay? Ang Tophet, no? Kundi libis ng patayan, sapagkat sila'y nangalibis sa Tophet hanggang sa nawalan ng dakong mapaglibingan. Yon po, no? So tinawag po ito na na libis ng patayan. Ibig sabihin, mga kapatid, ito pong tinutukoy po dito na mga sinunog o dadatnan ng pagsunog, ito po yung tinutukoy na kamatayan. So, ikalawang kamatayan, no? Yan po yung itinahalimbawa at tinutulad ni Kristo na ang kaparusahan ay ikalawang kamatayan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? So, yan po ang tawag po dyan, at tatawagin po na libis ng patayan. So, sa pagdating ng Panginoon, no? Pag dumating po yung araw ng Panginoon, okay, andyan po yung tinatawag po na kamatayan o hatol ng kamatayan o ikalawang kamatayan. So, dyan po kinuha ni Kristo o ng Biblia, ng Bagong Tipan, yung word po na yan, na Gehenna, na tumutukoy po ito sa Valley of Hinnom. Diyan po tinutukoy at inilarawan dito na ito po'y apoy na na sinisimbolo po ang apoy ng pagtunaw o paggunaw o paglaho. Yan po yung sinisimbolo niyan, no? Na pagkawala mo. Kasi pupugnawin ka nga yung kaluluwa mo sa kakatawan, pupugnawin po yan, mawawala po yan. Kaya tinawag na kamatayan. So sa lumang tipan, kung babantayan po natin yung mga aral sa kanila, even sa pagkabuhay ng mga patay sa huling araw, di ba? At ang hatol sa kanila talagang apoy na pupugnawin o tatawagin po silang kamatayan o dahil sila mamamatay doon po sa paghuhukom ng apoy. Kamatayan ng wika ang tawag sa kanila. At tinawag naman po sa Bagong Tipan na ikalawang kamatayan. So merong kamatayan, yung paglalaho po ng tao. Okay. Yan, no? Basahin po natin ang dito rin po sa Lucas naman po tayo, no? Ay sa Isaias, balik po tayo. Basahin po sa Isaiah. Ang ganda po ng pag-aaral ng mga ganito, po. Sabi po sa 24, no? Sila magsisilabas at magsisitingin sa mga bangkay. So sa 24 po yan, no? Yan. Ang pagkatapos nito, yan, wala po tayo. Stay call tayo. So may call pala to, nak. Yan. Sabi dito, sila'y magsisilabas at magsisitingin sa mga bangkay ng mga taong nagsisalansang laban sa akin. Ibig sabihin, merong mga bangkay, no, yung mga magsisilabas, makikita po nila itong mga lumaban sa Diyos. Sapagkat ang kanilang uod ay hindi mamamatay, o mamamatay man ang kanilang apoy, at sila'y magiging kayamutan sa lahat ng mga tao. So, pag binasa po natin to sa kahulugan po ng word po ng Hebrew, ito po kumakahulugan po, no, sa pagkahiya o kahihiyan o karumal-dumal, yung sasapitin po ng tao sa kanya. Kahihiyan, karumal-dumal, at distraction, no? Pagkamatay o paglaho. So yan po tinutukoy po diyan, no? Kaya ang sinisimbolo po dito ng uod, na hindi mamamatay, na ito po yung epekto po ito ng uod, na hindi mamamatay doon po sa mga tao na hangga't nananatili na merong pang kinakain, meron pang epekto ng pagkain doon sa mga bangkay, ay hindi nga mamamatay ang uod. Walang kamatayan to. Okay? So yun po, even po yung apoy, yan. Mapaliwanag po natin mamaya yan. Sabi dito,
sabi dito, okay, o mamamatay man ang kanyang apoy at sila'y magiging kayamutan sa lahat ng mga tao. Okay? So, hindi mamamatay uod, ibig ng mga ang apoy ang wika. So, pag tinignan po natin ang mga kontekstong ito, no, hindi po ito nangangahulugan na walang hanggan na yung apoy. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Walang, na para bagang walang, walang hanggan. Kasi pag ganun ang ibig sabihin nun, magkakakontra po yung Biblia. Di ba? Magkakakontra, sabi nga, di ba, pupugnawin sila eh. Yung katawan at yung kaluluwa, pupugnawin yan eh. Mawawala yan eh. Mawawala talaga, yun talaga yung pahatol ng Diyos eh. So, ngayon, ano ibig sabihin dito na hindi ano ibig sabihin po dito na yung kanilang uod ay hindi mamamatay o mamamatay man ang kanilang apoy? Ano ibig sabihin po nito? Tulad din po ito ng hinahalimbawa po natin, no? Doon po sa Genesis 8:24, sabi po doon na ang pagtatanim at pag-aani ay nananatili na hangga't mayroong pagtatanim at pag-aani, ang lupa ay namamalagi. Ibig sabihin, ano po yung epekto, no? Ano po yung namamalagi dito? Yun po yung epekto po ito ng lupa, no? Na namamalagi. Ibig sabihin, yun po ang ibig sabihin, bakit epekto po ito? Kasi nga, namamalagi siya dahil dun po sa pagtatanim. Habang mayroong pagtatanim, habang may pag-aani, namamalagi po yung lupa. Namamalagi po yung lupa. Pero, hindi po yung per se yung lupa ang namamalagi o nananatili magpakailanman. Kasi gugunawin nga yan eh. Ibig sabihin, epekto lang po yun. No? Epekto lang po siya ng lupa na namamalagi doon po sa pag-aani at pagtatanim. So medyo may kalaliman, pero makukuha po niyo ito kung matalas po ang inyong pakinig. Na? Kung matalas ha. Sabi naman po doon sa 1:4 ng Ecclesiastes, no, dumarating ang sa isang salin lahi, isang salin ng lahi ay nawawala. Ngunit ang lupa ay nananatili magpakailanman. Nananatili siya magpakailanman, no? Ngayon, ito rin po tulad po ng ating sinabi, no, na hindi per se yung lupa ang nananatili magpakailanman. Hindi po siya per se, no, kundi ito po yung epekto ng lupa, no, na habang merong salin lahi na dumarating at yumayaon, ay nananatili po, no, yung epekto ng lupa. Yan. Hindi po yung per se, yung lupa ay mananatili magpakailanman. Kasi nga, mananatili ba yung lupa magpakailanman? Di ba pupugnawin yan? Ibig sabihin, pag sinabing nananatili yung lupa, magpakailanman, hindi mawawala? Hindi, pupugnawin yan. Maglalaho po yan. Kasi nga, ang tinutukoy po doon na nananatili magpakailanman, yung epekto po ng lupa. Hindi per se yung lupa. Ganon din yung apoy. Hindi po yung apoy ang nananatili o namamalagi magpakailanman o walang hanggan. Hindi po yung apoy yung walang hanggan. Kundi yung epekto ng apoy na habang may nilulusaw, habang may tinutupok, ay magpakailanman po yung epekto nun sa mga tao habang nandun po yung tao. Ganon din yung uod. Hindi mamamatay. Kailan? Ano yung effect? Ano yung yung uod mismo? Hindi mamamatay? Hindi po. Kundi, ito po yung epekto po ng uod. Hindi po per se yung uod ang namamatay. Epekto siya na habang merong kinakain na mga katawan dito, yung mga bangkay dito, nananatili siya magpakailanman. Yun yung epekto. Pero pag wala na yung katawan, naglaho na, nawala na, sabi nga ni Kristo, yung hindi sumampalataya sa kanya, maglalaho, mawawala. Yun na po, mawawala talaga siya. Ibig sabihin, hindi per se yung uod, yung yung walang hanggan. Hindi per se yung lupa ang walang hanggan. Hindi per se yung apoy ang walang hanggan. Kundi yung epekto lang po
ng apoy yung walang hanggan o ng lupa ang walang hanggan. Na habang may pagtatanim, habang mayroong pag-aani, habang may mga lahi na dumarating at naglalaho, habang mayroong uod na kinakain, no? Magpakailanman po yun. Yun yung epekto niya. Okay? So, doon po ang kaibahan po niya, no? So, tinutukoy po yon ni Kristo na hindi mamamatay ang apoy at ang wika, ang uod, no? Ito nga po yon, no? Yun nga po yung epekto ng uod, no? At epekto po ng apoy. Pero hindi per se yung apoy, hindi per se yung uod ang walang hanggan. So, gaya na sinabi natin at binasa natin sa 16:18 ng Isaias, no? Na sila po'y pupugnawin, yung kaluluwa, yung katawan pupugnawin. Yun yung apoy na pupugnaw sa tao. Habang meron pinupugnaw, yun yung walang hanggan, epekto yun ng apoy. Walang hanggan yun, epekto yun habang pinupugnaw sila. Hindi natin alam kung hanggang kailan, no? Na sila'y pupugnawin ng Diyos. Parurusahan ng Diyos sa apoy. Pero hindi walang hanggan yun. So babasa pa tayo ng talata para maunawaan natin ano ba tong giena, no, na tinatawag po dito na walang hanggang apoy. Dito po sa Judas, no? Okay. Basahin po natin ang dito po sa 19. Tama po ba? 9. Ay, 9. Yan. Sa 9. Basahin po natin itong Jude chapter 9. Chapter 1 verse 9. Okay, sabi po dito, datapot ang Arkanghel Miguel ay, hindi na po, hindi pala ito Hindi na po. Atras tayo, atras. Back. Okay, sa 4 po yata. Okay. Yan. Sige na po So, okay. Dito po sa sa 7. Pero siguro dito na po tayo sa 6, ano? Sige, basahin na po natin lahat. Sabi po dito, ninanasa ko ngang ipaalala sa iyo, bagamat nalalaman ninyong maigi ang lahat ng mga bagay na nang mailigtas ng Panginoon ng isang bayan sa lupain ng Ehipto, ay nilipol niya pagkatapos yaong mga hindi nagsisampalataya. So meron paglipol talaga dito. At meron pong iningatan sa ito at ito nga yung Israel. At ang mga anghel na hindi nang-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ng kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga talikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. So, putol po muna tayo dito. No? So, meron po dito mga anghel na tinutukoy, mga kaibigan, na iniingatan ng wika sa paghuhukom. So, kasama pala yung mga anghel sa paghuhukom ng Diyos, hindi lang yung mga tao na lumabas sa Kanya. So, iniingatan sila sa paghuhukom. Merong pag-iingat doon. At yung paghuhukom po nito, tatapusin po ng Diyos ito sa pamamagitan ng apoy. Sapagkat ang Diyos ay mandirigmang apoy. Siya po'y makikipagbaka sa pamamagitan ng apoy. Yan po yung paghuhukom. Okay? Ngayon, tuloy tayo sa pagbasa po natin. Sabi dito sa 7, gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang na palibot sa mga ito. Dahil sa pagkabuyo, sa pakiyapid at pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakalimbawa na sila'y nagbata ng parusang apoy na walang hanggan. Napakalinaw, no? Salamat sa Diyos. So, yun nga yung sinatawi natin, no, na ito pong apoy, no, hindi po per se, no, bagamat sinabi na apoy na walang hanggan, hindi po per se yung apoy ang walang hanggan dito. Bakit po? Kasi nga, yung bang Sodom at Gomora, nung sinunog siya, nawala na po ba yung apoy nung panahong yon? Diba? Ilang araw na wala yung apoy, hindi natin alam. No? Kung hanggang may tinutupok siya. Pero,
tinawag siyang walang hanggang apoy o apoy na walang hanggan. Yung apoy doon sa Sodoma at Gomora. Ano ibig sabihin ng salitang ito? Ibig sabihin, itong apoy, tinawag siyang walang hanggang apoy, pero hindi siya as is walang hanggang yung apoy. Bakit siya tinawag na walang hanggang apoy? Kasi nga, nagiging walang hanggan ng apoy dahil sa epekto ng apoy. Nakuha po ba ninyo? Ano yung epekto ng apoy? Habang merong Sodoma at Gomora na mga sinusunog doon o nasusunog sa apoy, tinutukoy po yon na yung epekto niya walang hanggan. Walang hanggang sinusunog sila. Yun po yung tinatawag na parusang apoy na walang hanggan. Na hindi per se yung apoy ang walang hanggan, kundi yun yung parusa niya. At yung epekto ng apoy, yun yung walang hanggan, na habang may tinutupok, ay walang hanggan yun. Ganon din po ang uod na hindi mamamatay, habang merong kinakain, walang hanggan yun, hindi mamamatay yun. Yan po yung epekto ng uod. Pero hindi per se yung uod ang walang hanggan o walang kamatayan. Yan po yung mga ibang halimbawa na ibinigay po natin at napakarami pa ng mga talatang ito. Ngayon, sa Biblia, walang ibang walang hanggan maliban sa Diyos. Bakit po naging siya lang ang walang hanggan? Bakit po? Kasi nga, sa kanya nagmula ang anghel na walang kamatayan. Sa kanya nagmula ang tao at lahat ng mga kinapal ng mga nilikha niya. Sa kanya nagmula. Merong pinagmulan, ibig sabihin. Ibig sabihin, sa Biblia, kapag sinabing Diyos na walang hanggan, tumutukoy talaga ito sa walang hanggan o eternity. Bakit po? Sapagkat siya ang pinanggalingan. Siya'y walang hanggan. Mula sa walang pasimula at walang hanggan. Siya po yung tinutukoy talaga na totally walang hanggan. Hindi po epekto yon, kundi talagang walang hanggan. Walang katapusan yon. So, yung mga nilikha niya, pwede niyang tapusin yan kasi nilikha niya lang yan eh. Di ba? Pwede niyang isawala yan kahit na anghel, walang kamatayan, pwede niyang iwala yan kasi nilikha niya lang yan eh. Di ba? Pwede niyang iwala yan. Paglahuin yan kasi nga, hindi yan totally na kasi may pinagmulan yan. Diyos din ang nagbigay sa kanila ng kanilang walang kamatayan. Diyos din eh. Pero hindi sila nagmula sa walang kamatayan, kundi ang tinutukoy lang na walang hanggan, yung Diyos lang po na walang pinagmulan. Di ba? Na walang hanggan. Siya lang po yung walang hanggan na tinutukoy sa Biblia. Mga kapatid, mga kaibigan. Okay? So, syempre, salamat sa Panginoon at napakarami pa. Meron po tayong part 7 nito about po sa Gehenna na ito ba'y apoy na walang hanggan. Pero dito, medyo napakarami na po nating natalakay na hindi pala ito talaga na walang hanggan, no? So, nagkalito dito rin po sila dito, doon po sa, tatalakay siguro natin ito sa pagkakataon na sa susunod, yung sa Apokalipsis. At yung tuloy-tuloy pa rin, ano ba yung parusa talaga? Yung mga dugtong po natin, mga talata, na paanong ang parusa ay paghatol, na pagkawala o paglalaho. Yun po kasi ang sinasabi ni Pablo. Tandaan po natin, si Pablo, sinugo po sa kanya ni Kristo sa pamamagitan po, siyempre, ng mga apostol at mga mananampalataya, lalo na ang mga hentil. So, nasa kanya yung aral niyan. Nasa kanya po yung kahulugan niya na ibinigay na utos ni Kristo. Sa Apocalypse po, babasahin din natin yan, lahat yan, na walang hanggang apoy, yan, na alam naman natin na ito po yung mga symbolic language o figurative language lang na mga bagay na sinisimbolo lamang po ng mga sinisimbolo lang na merong pangyayari o mangyayari. Pero hindi totally na yung hayop hayop talaga. Sinisimbolo lang yung hayop ng mga bulaang propeta. So ganun po yung pag-aaral ng Biblia, ng Apokalipsis. Hindi porke sinabi na ginagawa nyo ng literal. So, pinahapyawan po natin yan na talagang aral sa lumang tipan na yung walang hanggan, even sa bagong tipan, yung walang hanggan na apoy, ay hindi po ito totally yung apoy ang walang hanggan. Hindi po, kundi yung epekto ng apoy. Na habang may tinutunaw na kaluluwa at katawan, sabi doon sa Isaiah 10:18,
Di po ba? Napupugnawin ng wika, yung kaluluwa at katawan eh. Mapupugnaw talaga eh. Di ba? Itong mga to, hindi na siguro alam yung mga talatang ganito, no, na kinote po ni Cristo. Even sa 64, sa 66, 624, na ang kahulugan po ay tawag dito, yung karumal-dumal o yung kahihiyan na sasapitin po nila. Ito po yung tumutukoy, no, na sinisimbolo po na yung uod ng kahihiyan o karumal-dumal. Yun po yung sasapitin ng ng mga lumaban sa Diyos. Yun po yung sasapitin nila. At sinisimbolo rin po yan ng pagkawala yung uod. Kasi pag tulad ng mga hayop, mga namamatay, uod po ang pangwala dyan eh. Mawawala yan sa pamamagitan ng uod. Sinisimbolo po siya ng pag-consume o pagpugnaw o pagwala ng mga bagay, itong uod, even yung apoy. Yan lang ang ibig sabihin po niya, mga kapatid, no? Hindi po yung Diyos ng Biblia katulad ng mga pag-iisip ang mga utak ninyo na nang hinayang siya tapos pipit-pitin niya, dudulugin niya, sunugin niya ng walang hanggan. Hindi po yan. Ang Diyos namin, Diyos ng Biblia ng Hebreo, ng mga Hudyo, yun ang kinikilala namin Diyos. Diyos ng pag-ibig, Diyos ng habag. Ikaw nga, nagpapakilala kang Kristiyano. Ikaw na ulupong ka, no? Ikaw na sinungaling ka. Nagpapakilala kang Kristiyano. Sabi mo, mahabagin ka, Diyos ang makahabagan. Tapos, merong nagnakaw ng manok, ginugulpi, nagnakaw ng cellphone, ginugulpi, nag-akyat bahay, ginugulpi hanggang mamatay. Di po ba? Tapos, ikaw naman, bilang Kristiyano, anong nararamdaman mo? Sige, patayin nyo hanggang kulong nyo, parusahan nyo, bitain nyo, patayin nyo hanggang Ganun ba kayo? Ganun ba yung habag ninyo? Hindi. Meron kang kahabagan. Lalo na kung anak mo yan, asawa mo yan, kamag-anak mo yan, hindi ka mahabag. Di ba? Lalo pa, kung anak mo, asawa mo yan, lalo pa siguro yung nilikha mo, yung Diyos na lumikha, lalo pa kaya. Kaya nagkamali lang kayo, no, ng inyong unawa na ang Diyos kahabagan, tapos parurusahan na walang hanggang apoy. Saan nyo nakuha yung kalokohang aral na yan, di ba? Nabasa nyo word for word, verbatim, ginawa ninyo ng literal, hindi nyo hinanap ang solusyon kung bakit ganon ang salita at ang kahulugan. Hindi eh. Doon lang kayo nag-base sa isang talata at yun na inano nyo. Maraming talata yan. No? Dapat i-consider po ninyo. Okay? Nang hinayang ang Diyos, yun ang Diyos namin. No? Hindi nang hinayang siya, pupugnawin niya ng walang hanggan. Hindi po. Walang ganong aral. Sabi nga ni Kristo, ang nagkasala ng marami, papaluin ng marami. Ang nagkasala ng konti, papaluin ng konti. Yun po yung parusa. Di ba? Hindi natin alam kung hanggang saan yung apoy. Pero tutunawi sila ng apoy. Pero hindi walang hanggang apoy. Kundi, yung epekto ng apoy, yun yung walang hanggan. Na habang may sinusunog, tinatawag na walang hanggang apoy. Kasi epekto yun. Ang linaw po niyan, dapat naunawaan niyo yan. Ang dami nating ginawang basihan na namatay yung apoy, maglalaho ang lupa. Basihan natin eh. Sinabi bang nananatili magpakailanman ng lupa? Naniniwala kayo, nandiyan ang lupa, mananatili magpakailanman? Hindi. Aalisin ng Diyos yan eh. Pupugnawin ng Panginoon. Lahat ng mga tao, tatanggalin yung masama, pupugnawin ng Diyos yan. Mawawala po yan. Yun yung parusa. At tatalakayin natin sa susunod na pagkakataon, part 7, ano yung parusa ni Kristo dito o ng Diyos? Ano yung parusa? Yan po ang tatalakayin po natin. At sunod po natin yung Tartarus. Meron Tartarus, di po ba? Health din yan eh. So yan lang po mga kapatid at naway nakinabang po kayo sa ating po mga aral na sa maikling panahon, no, ng pag-aaral po ito sa biyaya ng Panginoon ay tayo po ipinalakas at nagbibigay po ng aral sa biyaya ng Panginoon, ng buhat sa Panginoon na binabasa lang po natin. Hindi tayo nagdadagdag, hindi tayo nagbabawas, hindi po tayo nagpapaliwanag ng sarili po natin. Kundi binabasa natin at ipinapaliwanag po ng Biblia kung bakit ganun at ganito. Yan. Salamat sa Panginoon. No? Naway, naunawaan po ninyo ang ating pong tinatalakay. Galas po sa inyo lahat. Mga kapatid, muli ito yung lingkod, Brother Eric Villanueva, dito po sa programang Bible Expose the Truth. Shalom! Galas po.